Isang malalim na Tagalog analysis review ng isa sa pinakamabibigat na eksena sa Naruto Shippuden, ang laban kontra sa Ten Tails, ang papel ng Sage Power, at ang pamana ng mga Hokage. Isang kwento ng sakripisyo, ideolohiya, at paniniwala na kahit wasak na ang mundo, may dahilan pa ring ipaglaban ito. Sa gitna ng wakas ng mundo, ang pananampalataya, sakripisyo, at pamana ng mga ninja. Ang mga linyang ito ay hindi lamang palitan ng salita sa isang laban, ito ay pagbubunyag ng filosofiya, pananampalataya, at trahedya ng mundo ng Naruto. Sa bawat eksena, ramdam ang bigat ng kasaysayan, ang sugat ng nakaraan, at ang desperadong pag-asang baguhin ang isang mundong halos wala nang mailigtas. Makikita natin dito ang pag-uusap ng mga henerasyon, mula kina Minato at Kushina, hanggang kay Naruto. Ang pagsiliw sa Nine Tails ay hindi simpleng desisyon ng isang ama, kundi isang pagsugal sa hinaharap ng sangkatauhan. Hindi ginawang Jinchuriki si Naruto bilang parusa, kundi bilang huling pag-asa. At ngayon, pinatutunayan ni Naruto na hindi siya basta, brat, o sanggol, siya ang simbolo ng pagbabago. Ang konsepto ng Sage Power ay napakahalaga rito. Hindi ito basta lakas, ito ay pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Sa harap ng Ten Tails, isang Diyos ng pagkawasak, ang tanging sandata ay ang mismong enerhiya ng mundo. Ipinapakita nito ang ideya na ang kalikasan mismo ang lumalaban sa sariling pagkawasak. Ang Flying Region, mga clone, at koordinasyon ng mga Hokage ay sumisimbolo ng kolektibong sakripisyo. Kahit reanimated lang sila, patuloy pa rin silang lumalaban. Wala ng personal na interes, ang mundo na lang ang mahalaga. Ngunit ang pinakamabigat na linya ay ang paniniwala na, wala nang dapat iligtas sa realidad na ito. Dito pumapasok ang banggaan ng ideolohiya. Kay Madara, ang mundo ay patay na. Kay Naruto at sa mga Hokage, habang may taong lumalaban, buhay pa ang mundo. Ang Sixth Crimson Ray Formation at ang pagkakakulong ng lahat sa loob nito ay parang huling kulungan ng pag-asa. Wala nang madali ang solusyon. Wala nang milagro. Ang natitira na lang ay tapang, tiwala, at sakripisyo. Ito ang tunay na diwa ng Naruto. Hindi ito kwento ng pinakamalakas, kundi kwento ng hindi sumusuko, kahit imposible na.